Lunes ng umaga. Tinanghali ka ng gising. Pero okay lang, hindi mo naman kasi kailangan gumising na maaga para pumasok sa trabaho. Sa halip na magdumaling bumangon, nanood ka na lang ng paborito mong anime. Hindi mo na kailangang makipagsapalaran sa traffic o mag-alala na baka mapagalitan ka ng iyong boss. Bakit? Kasi wala ka ng trabaho. Isa ka ng tambay. Pero hindi ka tulad ng ibang tambay. Kasi hindi mo na inaalala ang kakainin mo. Hindi mo na pinoproblema kung saan mo kukunin ang ipapambayad ng bills mo. Bakit? Kasi meron kang passive income. Ano nga ba itong passive income? Passive income is money earned with minimal active involvement or effort after the initial work is done. O sa madaling salita, ito ay ang pera na kinikita mo nang wala ka na halos ginagawa. Kikita ka na habang naglilibang, nakikipaglaro sa iyong anak, o kahit natutulog ka lang. Posible nga ba talaga ito? Yes! At yan ang buhay na meron ako ngayon. Pero don't get me wrong, hindi ako mayaman. Sa totoo lang, wala pa ako sa point na mabibili ko ang gusto kong bilhin. Wala nga akong kotse. In fact, may mga panahon pa na nagbe-below minimum ang savings ko sa bangko. Pero sa ngayon, masasabi kong sapat ng passive income ko para maibigay ko ang pangangailangan ng pamilya ko, makakain kami ng 3 times a day, mabayaran ng mga monthly bills at mahulugan ang binili naming maliit na bahay. Halos lahat ng pumapasok na pera sa akin ngayon ay passive income. Except from 2 things. 1, yung kinikita ko sa pagko-content kasi hindi naman ito passive income. And 2, yung kinikita ko sa dalawa kong client na tinuring ko ng kaibigan. Kaya pinagbibigyan ko pa rin sila paminsan-minsan pag nakikisuyo sila sa akin ng project. Pero sobrang bihira na lang yan at sa bahay ko lang ginagawa. Kaya naibigay ko pa rin ang buong oras ko na kasama ang pamilya ko. Pero kung inaakala nyong madali lang ma-achieve ito, o simple lang ang pinagdaanan ko para marating ito, then, kailangan nyo mapanood ang video na ito. Kasi sa video na ito, hindi lang puro positivity ang ipapakita ko. Ipapakita ko rin sa inyo ang harsh reality. What's up peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Bago ang lahat, disclaimer lang muna. Hindi ako financial expert. At ang mga ibabahagi ko ay based lamang sa aking personal experience and knowledge. Also, tandaan nyo yung sinabi ko dati na, what works for me may not work for you. Magkakaiba tayo ng situation. Pag nag-search ka for example sa YouTube ng passive income, usually ganito ang makikita mong video. Pakikitaan ka nila ng specific amount na kikitain mo daw araw-araw o buwan-buwan. Ipapakita nila sa'yo na parabang sobrang dali lang ito para lang subaybayan nyo ang lahat ng videos nila o di kaya naman, bebentahan ka lang pala nila ng online course, ebooks, or kukumbinsin ka lang pala nilang sumali sa kanilang MLM or networking. Pero hindi tayo tutulad sa mga yan. Ipapakita ko sa inyo ang pros at ang mapait na katotohanan dito. Ang totoo, marami akong sinacrifice sa buhay ko para lang magkaroon ng maliit na passive income. Kung matagal na kayo nakafollow sa page kong ito, marahil may idea na kayo sa mga tinutukoy kong mga sinakripisyo ko sa buhay ko. Hayaan nyo, ikukwento ko ulit ang mga yan sa pagre-revive ko ng ating roadmap series. Pero just to give you an idea, ito ang figure na tinarget kong mabuo as soon as possible bago ako tuluyang mag-decide na bumitaw na ng paunti-unti sa mga regular clients ko. Para sa mga hindi pa nakakaalam, I'm a freelance motion graphic artist. Medyo maganda naman ang kita ko sa work kong yan, pero gayon pa man, nahirapan pa rin akong mabuo ito. At ito ang masaklap na katotohanan. Kung nagsimula ka sa wala, it may take you several years o sobrang liit lang ng chance na mabuo mo yan. At kung lumaki ka naman sa mayamang pamilya, baka nga konting lambing mo lang kay daddy bigyan ka na ng ganyang amount. Pero teka lang bago kayo tuluyang ma-disappoint sa reality na yan, gusto kong malaman nyo na kahit magsimula kayo from zero o baon kayo sa utang, posible nyo pa rin mabuo yan. Sure, mahirap, almost impossible, pero hindi ko sinasabing imposible. Marami nga lang talaga kayong isasakripisyo sa buhay nyo. Akala ko din dati imposible kong mabuo yan. Kasi hirap na hirap talaga akong makaipon. Pero nabago ang pananaw kong yan noong nagsimula na akong makadinig ng mga tinatawag na rags to riches stories. Mga storya ng mga taong naging milyonaryo o bilyonaryo mula sa kalunos-lunos na situation. May dating basurero, may janitor, may baon sa utang, may single mom, ni hindi ko ma-imagine noon kung paano nila nagagawa yun. Nagsimula sila ng walang-wala talaga. Pero alam nyo ba ang pinagkapare-pareho ng mga tao na yan? Una, they optimize their time. Wala silang sinasayang na oras. Pangalawa, they are financially savvy. Wala silang ginagastos na hindi importante. And lastly, they stay persistent. Hindi sila sumusuko sa laban ng buhay kahit para bang lahat na ng kamalasan sinalo na nila. Sa loob-loob ko kung nga sila from zero kinaya nila.
Ako pa kaya na somehow may maayos na freelance work. In short, na-convince ko ang sarili ko na kung kinaya nila, dapat mas kaya ko rin. So ang una kong ginawa, tinanggal ko muna sa buhay ko for straight 2 years lahat ng kumakain ng oras ko. Tinanggal ko ang paglalaro ng games, panunood ng TV, even ang paggamit ng social media inoorasan ko. Nag-install pa nga ako noon ng timer para monitored ko na hanggang 10 minutes lang ako pwedeng mag-Facebook sa isang araw. Even ang love life ko nga inisang tabi ko muna noong mga panahon na yan. Agad napansin ko na parang nadoble ang oras ko sa buong araw. Dati hindi ko mapagkasya ang mga need kong gawin. Pero this time, kinaya ko ng pagsabayin ang pagtanggap ng project at pagnenegosyo. Nag-start ako ng shirt business sa Lazada at Shopee. At the same time, tinanggal ko din sa buhay ko lahat ng unnecessary na gastusin. Tinipid ko lahat ng pwede kong tipirin sa sarili ko. Na-inspire kasi ako sa mga tao na napagkakasya nila ang less than 10,000 pesos monthly. Kinonvince ko rin ang sarili ko na kung kaya nila mapagkasya ang amount na yan, dapat kayanin ko rin. Ibinuhos ko ang buong oras ko sa pagtanggap ng project, pagpapatakbo ng shirt business, at the same time, nagda-dollar cost average ako sa Bitcoin at Ethereum. I'll tell you more about this sa mga susunod na videos. Ang bilis ng progress. Sa Lazada pa lang, eto na ang kinita ko in just 1 year. Ang saya, no? Actually, hindi. Sabi ko sa inyo, di ba? Ipapakita ko sa inyo ang harsh reality. Ang totoo, hindi ito para sa lahat. Kung mahina ang loob mo o sa tingin mo hindi mo kayang i-adjust ang lifestyle mo, ngayon pa lang sinasabi ko nang huwag mo nang subukan. Noong una masaya talaga, kada progress tuwang-tuwa na ako. Pero here's the dark side ng sakripisyo ko na yan. Masyado kong binigla ang sarili ko sa pag-change ng lifestyle. Masyado ko ring dineprive ang sarili ko na ma-enjoy ang buhay ko. In just few months of doing this, nakaramdam agad ako ng umay sa buhay ko. Hindi ko na maramdamang masaya pa ako kahit nakikita kong mabilis na lumalaki ang ipon ko. Nagkaroon ako ng feeling na parang gusto ko nang mawala sa mundo. Tanging takot na lang sa Diyos ang nagpapanatili sa akin na buhay. Pero behind all this hard work, hinihintay ko na lang na one day mag-collapse na lang ako due to overfatigue. Intentionally bumibili ako ng stocks ng t-shirt kahit nilalagnat ako, tinutuloy ko ang work ko kahit nahihilo na ako sa pagod at puyat. Pero nagkataon lang talaga na matibay din ang resistensya ko. Mapalad ako na hindi bumigay ang physical health ko, pero yung mental health ko, muntik na. Until one day, nagbunga rin ang pagod kong ito. Na-realize ko na lang na nabuo ko na ang target amount ko. Pero hindi ko na nagawang mag-celebrate o kahit mag-post man lang noong marating ko ng goal ko na yan. After reaching that amount, nag-decide na ako magpahinga na at hayaan na yung 1 million naman na yan ang magtrabaho para sa akin. Tinigilan ko na ang shirt business ko at paunti-unti ko na rin binitawan ang mga clients ko. Alam kong magiging challenging ang makasurvive at bumuhay ng pamilya without working gamit lamang ang 1 million. Pero still, I decided na tama na. Hanggang dyan na lang ang pagsusumikap ko. Contentment. Yan ang nakamit ko. Until finally, unti-unting bumalik na ulit ang sigla ko mabuhay, lalo na noong isinilang na ang baby ko. Nagkaroon ulit ako ng reason para ituloy ang buhay. Gusto kong kapulutan nyo ng aral ang journey kong ito. Ang lesson, huwag nyong biglain ang sarili nyo. I-enjoy nyo lang ang buhay. Pero wag din namang puro enjoyment lang. Kasi alalahanin nyo na tatanda din kayo at darating ang time na hindi nyo na kaya magtrabaho. So maganda kung mapaghandaan nyo ito habang may lakas pa kayo. Maganda kung by that time, yung pera nyo naman ang magtatrabaho para sa inyo. Basta tamang balance lang. Huwag kalimutang i-treat ang sarili paminsan-minsan. Gaya ng lagi kong sinasabi, ingatan nyo ang mental health nyo, gaya ng pag-iingat nyo sa physical health nyo. As long as nananatiling healthy ang isip at katawan nyo, you'll have plenty of time sa mga life goals nyo. Hindi nyo kailangan yumaman. Mas mahalaga pa rin ang maging masaya. Lamang pa rin ang taong marunong makontento. May nabanggit akong 3 pinagsabay-sabay ko para mabuo ang amount na ito as soon as possible. 1. Yung work ko, which is motion graphics and animation. 2. Sinabayan ko ng shirt business sa Lazada at Shopee. And lastly, sinabayan ko ang mga ito ng pag-i-invest sa cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum to be exact. Ito ang tinatawag na high income skill, scalable business, and high return investment. O mas kilala bilang Wealth Triangle as popularized by Dan Lok. Medyo may part lang na hindi ako agree dito sa Wealth Triangle ni Dan Lok. According to him kasi, kailangan magkakasama yung tatlo na yan. Isa dyan ang mawala, mabubuwag na yan. Kaya meron akong sarili kong version neto. Dito manggagaling ang passive income. Pero kailangan may pondo ka. So need mo muna ng negosyo na magsusustain dito. Pero saan mo naman kukunin ang pangpuhunan sa negosyo?
So, kailangan mo munang kumita mula sa iyong skill. So, ang difference ng paniwala namin naniniwala akong titindig pa rin ito kahit mawala ito, or if mapalago nyo ang negosyo nyo, kahit ihinto nyo na ito. At kung may enough investment ka na, naniniwala akong titindig na ito mag-isa. Simulan muna natin dito. Mag-focus kayo kung saan kayo magaling. Magaling ba kayo sa photography, graphics, cybersecurity, data analyst, or kung wala kayong expertise, mag-aral kayo ng skill na sa tingin nyo mapagkakakitaan nyo. Use the internet sa tamang paraan. Libre na lang ang matuto. Gamitin nyo lang ng tama ang oras nyo. Hindi yung sinasayang nyo ang oras nyo sa pakikipag-away o panunood ng basurang content. Learning a skill is a must. Isipin nyo ang senaryo na ito. Kung employee kayo for example at biglang sipain kayo ng boss nyo, dapat mabubuhay pa rin kayo gamit lamang ang skill nyo. So anong skill yon? Pag-isipan nyong mabuti yan. Next, itong scalable business. Dito talaga maraming yumaman kung pagbabasihan mo ang mga rags to riches stories. Pero ang harsh reality, hindi rin ito para sa lahat. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang mag-handle ng negosyo. At hindi lahat ng tao ay kayang pagsabayin ito. Dito nakasalalay ang inyong diskarte. Paano kayo mag-i-stand out sa ibang negosyo? Kung inaakala nyo kailangan makapag-isip muna kayo ng kakaibang business na tipong wala pang ibang nakaisip, sorry to say pero baka hindi na mag-exist pa ang business nyong yan. Kaya fishball pa yan, pares, kangkong, kabute, pwede kayong umasenso basta madiskartehan nyo lang ng tama. Ang keyword dito is scalable. Dapat kaya nyong mag-mass produce pag biglang tumaas ang demand. Simple lang ang ginawa kong negosyo. T-shirt. Ito ang napili ko kasi hindi napapanis kahit mas takya ng ilang taon. Hindi rin nalalaos, since 19th century pa, existing na yan. At higit sa lahat, sinusuot ng halos lahat ng tao sa buong mundo, mapalalaki man o babae. Pero ang problema, sobrang dami ng kakumpetensya dito. Bakit naman nila bibilhin ang t-shirt ko kung marami namang mas mura o mas kilalang brand dyan, diba? So dumiskarte ako. Kung inaakala nyo kaya pumatok ang t-shirt business ko dahil influencer ako, well, nagkakamali kayo. Ang konti pa lang ng followers ng page ko that time. At ang bumili sa mga followers ng page ko literal na mabibilang mo lang sa daliri. Ayaw nyo maniwala? Ayan pag binalikan mo ang post kong yan ngayon, 17 reacts lang. Hi, shoutout sa inyo! So paano napansin ang t-shirt ko? Ang sikreto dyan ay niche market. I'll tell you more about this sa ating roadmap series. But just to give you an idea, ang ginawa kong target market sa t-shirt business ko ay yung mga minimalist na couple, yung ayaw sa cringy designs na tipong gaya nito. Nagpatakbo ako ng Facebook ads sa page ko na ito na tinawag kong G-Mix at tinarget ko ang mga couple na yon. Kaya kahit nasa 2K lang ang followers niyan, ito ang kinita ko sa Lazada in just 1 year. I-share ko rin sa inyo ang naging diskarte ko sa pagpapatakbo ng ads sa ating roadmap series. And lastly, ang top ng ating wealth triangle ay ang high return investment. Ito ang magiging katuwang nyo sa pagpapalaki ng pera nyo. Dito na papasok ang passive income. Just to be clear, it doesn't have to be cryptocurrency. Nagkataon lang talaga na mas nauunawaan ko ang crypto compare sa ibang investment. At mas swak ito sa risk tolerance ko. Magkakaiba rin tayo ng risk tolerance. Ang iba sa inyo baka hindi kayanin ng volatility ng crypto. Maraming literal na umiiyak tuwing bumababa ang price ng crypto. Pwede kayo mag-invest sa stock market, gaya ng for example, Jollibee Foods Corporation, Tesla, S&P 500, etc. Or mag-invest kayo sa commodities, gaya ng gold, silver, oil. Or kung mahina ang risk tolerance nyo, pwede kayo mag-invest sa mutual funds. At marami pang iba. Ang common na iniisip ng mga tao sa mga ganyang investments kailangan mayaman sila, may malaking puhunan, kailangan magaling sa technical analysis, fundamental analysis, o kailangan parati kang magbabantay ng graph. Nope, mali lahat ang paniwalang yan. Totoong advantage kung meron kang malaking puhunan o marunong ka ng mga yan. Pero hindi yan required to start an investment. Ang totoo, makakapagsimula ka ng kahit maliit lang ang iyong puhunan. In fact, may video ako noon kung saan ipinakita ko na bumili ako ng cryptocurrency sa halagang 20 pesos lang. Kaya pwedeng pagsabayin nyo ito o ito. Hindi rin ako agree sa ginagawa ng iba na mag-i-invest sila ng isang bagsakan lang na malakihang amount tapos hahayaan na lang daw nilang lumago. Para kang sumugal pag ganyan ang ginawa mo. Kasi dalawa lang ang pupuntahan yan. Either kumita ka ng maliit o malugi ka. Ang pinakamadali at simpleng strategy, in my opinion, na kayang-kayang gawin ng kahit beginner pa lang sa investment ay ang tinatawag na dollar cost averaging o peso cost averaging.
Ano ba ito? Dollar cost averaging is an investment strategy where an investor divides the total amount to be invested across periodic purchases of a target asset to reduce the impact of volatility on the overall purchase. The purchases occur regardless of the asset's price and at regular intervals, which can be weekly, monthly, or quarterly. Sa madaling salita, wala ka nang pakialam sa graph na yan. Kaya pababa man yan o pataas, who cares? Basta mag-i-stick ka lang sa plano mo. For example, I decided na kada week, bibili ako ng 100 peso worth na Bitcoin. Paninindigan ko dapat yan. And that's it. Wala na akong ibang iisipin pa. Pero effective nga ba talaga ang strategy na ito? Para masubukan natin, gagamit tayo ng time machine. Babalik tayo sa past. Itong website na ito ang magsisilbing time machine natin. For example, 2 years ago, sinimulan kong mag-dollar cost average. Walang mintis akong bumili ng $10 worth of Bitcoin every week. Pagbalik natin sa present, I'm aware na ito na ang lahat ng total na na-invest ko. Pero, ito na ang value niya ngayon. Mahigit doble na. O kumita na ako ng 123.75%. Or kung i-convert natin yan sa peso, ang 61,216 pesos ko ay naging 136,949 pesos na. Para akong kumita ng 75,733 pesos passively sa loob ng 2 taon habang nakafocus lang ako sa work or sa negosyo ko. Kung sa bangko ko inilagay ang $10 na yan, weekly, for straight 2 years, kahit ipagpalagay natin galante ang bangko na ito na nagbibigay ng 1% interest rate per year, ito lang ang kikitain ko sa loob ng 2 years. See the difference? Yan ang pinagkaiba ng taong marunong mag-ipon sa marunong mag-invest. Now, subukan naman natin ang senaryo na ito. What if, noong nagsimula ka mag-dollar cost average sa Bitcoin, nagkataong yun na pala ang peak that time at biglang bumagsak ang value niya? Hinanap ko ang isa sa pinakamalas na point in time sa Bitcoin. Ito ay noong November 13, 2021, kung saan ang value ng Bitcoin ay around $64,158. Tapos biglang bumagsak siya ng tuloy-tuloy hanggang November 21, 2022 at naging $16,291 na lang. Bumagsak ng 74.6% ang Bitcoin noong mga panahon na yan. Kabilaan ng iyak ng mga Bitcoin holders at panay ang balita na kesyo Bitcoin is dead na daw. Pero gayon pa man, sa kabila ng mga naririnig mong balita, pinanindigan mo pa rin ang $10 weekly. Magkano na ang pera mo after 2 years? Believe it or not, pero ang total investment mo na $1,050 ay magiging $1,500 na noong 2023. Kumita pa rin ng 42.89% o approximately 25,065 pesos sa value ng dollar to peso that time. That's the power of dollar cost averaging na madalas na-underestimate ng mga tao. Pero ops, teka lang ulit baka ma-hype kayo at bigla na lang kayong bumili agad ng Bitcoin ngayon. Gaya ng sinasabi ko, hindi tayo puro positivity dito. Ipapakita din natin ang harsh reality. What if bumalik ulit tayo sa time na ito kung saan nasa all-time high ang Bitcoin bago maganap ang sakuna? Pero this time, hindi mo na nabuo ang 2 years kasi after 1 year pa lang, nagkaroon ng emergency. Bigla ka nagkasakit at wala kang ibang choice kundi i-pull out ang investment mo exactly sa araw na ito. Unfortunately, although $530 pa lang ang total na na-invest mo, pero ang value ng pera mo this time ay naging $308 na lang. Lugi ka ng 41.8%. Yan naman ang bagay na hindi sana mangyayari kung inipon mo na lang ang pera mo at hindi ka nag-invest. Ang investment kasi, lalo na ang DCA strategy na ito, ay nakadesign for long term. Kung plano mo lang gawin ito for few months, malaki ang chance na malugi ka lang. So ano ang need nating gawin para maiwasang ma-pull out mo ang investment mo? Pagsamahin mo dapat ito. Mag-ipon at mag-invest. Dapat meron tayong emergency fund. Ito ang fund na huhugutin mo sa mga ganyang situation para hindi mo magalaw ang investment mo. According to financial experts, dapat 3 to 6 months ng expenses mo ang value ng emergency fund mo. Kung for example, 15,000 pesos ang monthly expenses mo, meron ka dapat nakaset aside na at least 45,000 pesos na emergency fund. Minsan, nakakatempt na i-invest mo lahat ng pera mo, lalo na kung alam mo na kung paano ito mapapalago. Pero ikaw rin lang ang kawawa pag wala kang emergency fund at may nangyaring hindi inaasahan. Huwag maging greedy. Also, here are other things to consider. Ang mga ipinakita ko sa inyo ay past performance ng Bitcoin. Limited ang time machine natin. Kaya nating silipin ang past
pero hindi natin makikita ang future. Maraming pwedeng mangyari. What if magtuloy-tuloy ng pagbagsak ang value niya at hindi na umahon? Gaya for example ng crypto na ito. What if biglang maging anti-crypto ang government natin at iban na lang yan sa ating bansa? What if mahack ang account nyo? What if mahack mismo ang exchange kung saan ka nag-invest? What if malugi o magsara na lang ng biglaan ang pinagkakatiwalaan yung exchange? By the way, hindi lang sa crypto nangyayari yan ha. Alalahanin nyo, ang Bangko Filipino ay 38 years ng operating pero nalugi at nagsara pa rin. Nangyari din yan sa isa sa investment ko. Nagsara na lang bigla ang Philippine Prudential Life Insurance kahit well-established na ito. Hindi ko na makuha ang pera ko dyan. Nawala na ang 6 digits na naihulog ko. So if ever, handa bang loob nyo kung biglang mawala ang lahat ng pinaghirapan nyo ng ilang taon? Kaya importante na may foundation ang wealth triangle nyong ito, which is your skill. Para mawala man ito o malugi man ang negosyo nyo, you can always start again. Hindi man totoo ang time machine, pero normal lang na mangyari ang bumalik ulit tayo sa simula. Kung alam nyo lang ang storya ng karamihan sa mga naging milyonaryo, paulit-ulit muna silang bumabalik sa simula at doon sila natututo, tumitibay at nagiging mas matalino. Ang mahalaga, manatiling buo ang loob mo tuwing babalik ka sa simula. So ayun, punta na tayo ngayon sa inaabangan nyo na part, yung actual passive income ko. Ano ang mga pinaggagawa ko sa aking naipong 1 million para masustain ang lifestyle ko? Last time, we talked about dollar cost averaging. Madali lang siya kung may regular na pumapasok na pera sa'yo. E paano naman kung wala? Gaya ng sa case ko, nag-retire na, wala na akong regular income. Ang kinakailangan ko na lang, mapalago yung pera na meron ako. Ang common mistake na ginagawa ng mga tao, bibili sila ng crypto, tapos hinahayaan na lang nilang tumaas ang price. Pag bumaba, wala na. Either withdrawin na lang nila ng palugi, o hahayaan na lang nila nakaipit sa kanilang wallet ng ilang months or years, tapos wala na nangyayari. Marami ang hindi aware na may tinatawag na staking. Ano ba ito? Staking is a process in the cryptocurrency world where you lock up a certain amount of your cryptocurrency in a wallet to support the operations of a blockchain network. In return for staking your crypto, you can earn rewards, typically in the form of additional cryptocurrency. Basically, parang ipapagamit mo muna sa blockchain yung crypto mo kaysa ipitin mo lang. Instead na itago mo lang sa iyong regular crypto wallet, ilalagay mo siya sa staking wallet. At habang nadyan siya sa wallet na yan, you'll earn another cryptocurrency. Just take note lang na hindi ito applicable sa lahat ng crypto. May mga crypto na tinatawag na proof of work. Gaya ng Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, hindi mo yan maiilagay sa staking wallet. Pero yung mga gaya ng Ethereum, Cardano, Solana, ay iilan sa example ng proof of stake na crypto. Yan yung mga pwede mong ilagay sa staking wallet. Also, hindi lahat ng crypto exchange ay may staking wallet. If you'll ask me, aling wallet or exchange ang maganda for staking, feel free to check my Binance Band series na lang. Nag-share ako dito ng best options based sa aking research. Just to give you an idea, majority ng crypto holdings ko nowadays ay Ethereum. Yung worth 100,000 pesos dyan sa Ethereum ko ay nakastake. Yun nga lang, napakaliit lang ng kita dyan. In 5 months, ang kinita ko lang dyan ay 0.011 Ethereum or 1,718 pesos lang sa conversation ngayon as of making of this video. At syempre, kung sakaling magdoble ang price ng Ethereum, magdodoble din ang value niyan in peso. Kasi Ethereum ang passive income ko dito. Hindi peso, hindi rin dollar. But of course, pwede rin mangyari ang kabaligtaran. Pero kahit magkano pa man yan, still, that is far better kesa naman ipitin mo lang ang Ethereum mo sa regular wallet mo. At syempre, as usual, kailangan nyo ring malaman ang negative side neto. Ano naman ang mga risk na nakapaloob dito? Number 1, market risk. Gaya ng sinasabi ko sa inyo noon pa, ang cryptocurrency ay mataas ang volatility. Pwedeng yung worth 5,000 pesos mo ngayon, biglang maging 1,000 na lang kinabukasan. Nangyayari yan. Number 2, lockup period. Depende ito sa platform, pero may mga crypto exchange na hindi ka papayagang makuha mo agad ang crypto mo na nakastake. Need mo maghintay ng ilang araw or weeks pa. So pag nagkaroon ng emergency, hindi mo siya pwedeng makash out. Number 3, opportunity cost. What if yung 5,000 pesos mo, biglang maging 15,000 pagising mo? Gustuhin mo mang pitasin yung kinita mo pero hindi mo ngayon mawi-withdraw agad kasi nga may lock-up period. Then sumunod na araw, bumaba ulit, so wala na. You already missed that opportunity. Number 4, platform risk. Gaya rin ang sinasabi ko nitong mga nakaraan, pwedeng bigla na lang magsara ang isang exchange, iba ng gobyerno, or pwede ring mahack ang account mo, or mahack ang mismong exchange. These are the reasons kaya hindi ko nilalagay yung buong 1 million ko sa Ethereum staking.
So ano pa ang iba ko pang investment? Basta ang tandaan lang natin, ang bawat investment ay may mga kasamang risk. Kaya hinati-hati ko ito sa iba't ibang investment. Ilang beses nyo nang nadinig ito, pero uulitin ko ulit. Don't put all your eggs in one basket. May na-share akong strategy na tinatawag na dollar cost averaging, kung saan bibili ka lang ng crypto ng tuloy-tuloy kaya pataas man ang price o pababa. Pero what if instead na bibili ka lang consistently, lalagyan mo na ng timing ang pagbili mo? Like bibili ka tuwing bababa ang price at ibebenta mo tuwing tataas. Di hamak na mas malaki ang kikitain mo sa ganyang paraan kaysa sa dollar cost averaging strategy. Kasi ganyan naman halos lahat ng negosyo, di ba? Hahanap ka ng murang mabibilhan ng cup, tapos ibebenta mo ito ng mas mahal, kikita ka na. At habang nagaganap ang buying and selling na yan sa buong mundo, mapapansin mo na naaapektuhan lagi ang price nito. Of course, that is due to law of supply and demand. Kaya kung titingnan mo mabuti ang chart na ito, gaya ng Ethereum for example, non-stop yan. Sa buong maghapon, taas-baba lang ang price niyan. Yung tamang timing nga lang ang magiging challenging dito. Paano mo malalaman kung kailan siya bababa at kailan siya tataas? Kung marunong kang bumasa ng chart at makiramdam sa balita, magkakaideya ka when to buy and when to sell. At yan ang gawain ko dati. This is called cryptocurrency trading. As in, need kong bantayan ng chart at pag-aralang mabuti para ma-predict ko kung saan ang next direction niya. Tapos kailangan pa stable ang emotion mo dito kasi pag nilamon ka ng fear, magdadalawang isip kang bumili tuwing bababa ang price kasi natatakot ka na baka mas bumaba pa lalo. Pag nilamon ka naman ng greed, magdadalawang isip ka namang magbenta agad kasi naiisip mo na hindi sapat yung tinubo mo. Umaasa kang mas tumaas pa muna lalo ang price bago mo ito ibenta. In most cases, yan ang nagiging dahilan ng pagkalugi ng mga baguhan sa trading. Hindi nila ma-handle ang dalawang emotions na ito. Pero sabi ko nga, di ba, gawain ko yan dati. Kasi tapos na ang era na yan for me. Hindi ko na pinagdadaanan yung stress na yan ngayon. I have a trusted friend who do all the tradings for me. At ang friend kong ito ay natitiyak kong hindi lalamunin ng fear and greed. Kasi wala siyang emotion. Isa kasi siyang robot. Yes, malaking percentage dyan sa aking 1 million na naipon kaya ipinagkatiwala ko sa Binance Trading Bot. Kaya lang, unfortunately, this year lang, naban ang Binance sa Pilipinas dahil hindi sila makakuha ng license to operate dito sa ating bansa. So napilitan akong maghanap ng other exchange. Check my video about it na lang kung hindi nyo pa napapanood. And unfortunately ulit, wala akong makitang licensed local exchange natin dito na may trading bot din. Ang nakita ko lang na medyo okay ang Bybit, which is also a foreign exchange na wala ring license to operate. Just to give you an idea, maraming klaseng strategy din sa bot trading. Pero ang ginagamit ko lang dito ay ang spot grid trading. Maganda ito pag wala masyadong ganap sa price ng isang crypto o sideways movement kung tawagin. Basically, magsiset ka lang ng price range, lowest and highest. That means lahat ng trading ay magaganap sa loob ng range na yan. Pag lumampas na siya dyan, wala nang trading na magaganap. Need mong iset ulit ng bago. Then magsiset ka rin ng number of grids. Dyan sa mga grid na tatamaan niya, siya magbabuy and magsesell. Pag maraming grids, maraming beses siya magte-trade. Pag konti lang, konting trades din lang ang magaganap. So syempre ang maiisip mo damihan na nga naman ng grid para makarami ng trade. Hindi rin pwedeng masobrahan. Kasi pag mas marami yan, mas malaki ang need mong ipiti na puhunan. Also take note na pag napasobra ka sa grid at masyado na maliit ang distansya ng mga yan, maliit din lang ang kikitain mo sa kada trade. May chances na mas malaki pa ang binabayaran mong trading fee kesa sa kinikita mo. So need mong kapain ang tamang timpla na swak sa budget mo at dapat enough distance para hindi ka naman malugi sa fee. Unfortunately, hindi ko na pwedeng ituro sa inyo exactly kung paano yan dahil bukod sa nakasalalay yan sa market movement, nakasalalay din yan sa kung ano ang kaya ng budget nyo. Basta sa ngayon, working para sa akin ang settings kong ito sa initial investment kong ito. Paalala lang, huwag nyong basta kokopyahin na lang yan without fully understanding how it works. Kasi pwedeng working sa akin pero hindi pala swak sa inyo. Hindi ito tulad ng tutorial video na susundan nyo lang exactly what I did. Need nyo pa ring maunawaan muna yan, tsaka nyo didiskartehan. So far, in a span of 190 days, as of making of this video, meron na akong 216 profitable trades o kumita na ako ng 32%. Para akong nag-average dito ng 117 pesos per day mula sa initial investment kong ito. Sapat na yan para makover ang internet, electric and water bills namin. At syempre, as usual, kailangan nyo ring malaman ang negative side neto. Ano naman ang mga risk na nakapaloob dito? Number 1. Market risk. Gaya ng sinasabi ko sa inyo noon pa, ang cryptocurrency ay mataas ang volatility. Pwedeng yung worth 5,000 pesos mo ngayon, biglang maging 1,000 na lang kinabukasan. Number 2. Platform risk. Kung ang pinakamalaking exchange nga sa buong mundo, gaya ng Binance, naban sa Pilipinas, how can I be sure na hindi nila isusunod iban ang Bybit?
Sa oras na hindi ako makabalita at bigla na lang iban nila ito, may chance na maipit dyan ang pera ko. Aside from that, pwedeng bigla na lang magsara ang isang exchange, or pwede ring mahack ang account mo, or mahack ang mismong exchange. Number 3. Inappropriate grid settings. Gaya ng sinabi ko earlier, pwede kayong malugi pag hindi maganda ang settings nyo dito. Tandaan nyo na hindi mag-iisip ang robot na ito para sa inyo. Dependent pa rin sila sa command nyo. So ano pa ang iba ko pang investment? Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay masasabi kong pinakamalaking passive income source ko sa ngayon, pero ito rin ang pinakamataas ang risk. Kaya I highly recommend na wag nyo nang subukan ito. Ayaw ko na nga sanang i-share pa ito, pero nakapagbitaw na ako ng salita sa mga dati pang nagre-request tungkol dito. And sinabi ko na rin sa inyo na ipapakita ko ang lahat ng passive income ko. So without further ado, ito ay ang Axie Infinity. Ops, kalma lang. Alam ko na ang sasabihin ng iba sa inyo. Dead game na yan. Hinahype mo na naman ang Axie. Scam yan. At ang karamihan sa inyo ay iniisip na hindi naman passive income yan kasi maglalaro ka pa rin. Pero bago ang lahat, i-clear muna natin ang mga misconceptions. Dead game na yan. I can say na yes, considerably laos na ang game na ito. And I know, ma-offend dito ang mga taong naglalaro pa rin ng Axie. Pero that's the hard truth. Ang lahat ng games ay nalalaos. Actually, matagal na akong hindi naglalaro neto, pero tuloy-tuloy lang ang kita ko dito hanggang ngayon. Scam yan. Hindi, at matagal nang tapos ang usapan na yan kasi mismong commissioner na ng SEC ang nagsabing hindi ito illegal. Wala pa silang lisensya for that. Pero Seth Martin, if I may, to be clear lang, we're not saying na illegal po sila just because hindi sila nag-register. And look at this, ang SLP and AXS na token ng Axie ay nasa GCash, Maya, and CoinsPH. BSP regulated ang mga yan. Hinahype mo na naman ang Axie. Isa yan sa fake news na pinapakalat ng mga nakalaban ko noon sa social media. Hindi porke naniniwala akong hindi ito scam, pinopromote ko na ito. Ang pinopromote ko dito noon ay ang subukang maging scholar dito. At the same time, dinidiscourage ko ang mga tao na mag-invest dito. Nilinaw ko lahat ng mga cons nito, including ang possibility na malaos ang game na ito at mawalan ng value ang SLP. Pag laos na, wala ng demand ng Axie, wala ng demand ng SLP. Hindi mo masasabi na kikita ka talaga dito eh. Maaring, let's say, okay, halimbawa, tinanggap ka nga ng isang manager, tapos biglang bumulusok naman pababa yung value ng SLP. Noong time na uso pa ito, naging scholar ako dito. Kasagsagan ng hype noon ng Axie. At noong bumagsak na ang value ng SLP, kasabay na bumagsak ang presyo ng mga Axie. At doon naman ako nag-decide bumili ng sarili kong mga Axies at ako naman ang kumuha ng mga scholars ko. Nag-manage ako ng 33 Axies hanggang sa dumating ang time na nagkatamara na at sumawa na lahat ng scholars ko. So paano ako kumikita dito? Gayong hindi na ako naglalaro neto. Kumikita ako sa dalawang paraan, staking and liquidity mining. Ano ba ito? Liquidity mining is a process in decentralized finance where users provide liquidity to decentralized exchanges or other DeFi platforms in exchange for rewards, typically in the form of tokens. Sa madaling salita, ipapagamit mo sa mismong exchange ang pair ng crypto mo. At sa kada transaction fees, bibigyan ka ng exchange ng percentage. So hanggat may nagte-trade ng crypto na ipapagamit mo sa exchange, tuloy-tuloy lang ang kita mo dyan. So basically, ini-stake ko lang lahat ng AXS ko at inilagay ko naman sa liquidity pool ang SLP ko at kumikita ako dito ng RON token. At yung RON naman na yan ay binabalik ko lang ulit sa liquidity pool hanggang sa lumaki na ng lumaki. At nung marami na ako naipon na RON and SLP, dito na ako bumabawas na mga ginagamit ko naman sa expenses ko sa bahay. Totoong bagsak na ang price ng SLP, pero ang mga SLP na yan, habang nasa liquidity pool ay patuloy akong binibigyan ng RON token. At ang RON naman ay nananatiling mataas pa rin ang value hanggang ngayon. Kasi kahit laos na yung mismong game ng Axie, may mga traders pa rin na patuloy na nagbabay and sell neto. Non-stop yan for 24 hours. And every second up to now, as you can see, tuwing ire-refresh ko, pataas lang ng pataas ang bilang niyan. Pero ops, teka lang, kung natetempt kayo ngayon dito, uulitin ko, huwag nyo nang subukan. Maaari kasing too late na. And anytime soon, baka biglang huminto na rin lang ang mga traders sa paggamit ng mga tokens na ito at mawawala na rin ng value ang mga yan. Sinusulit ko lang talaga hanggat meron pa. Nagkataon lang talaga na sinimulan ko na ito 2 years ago, kaya bukod sa naka-ROI na kami ng manager ko sa Axie, nagawa naming higit doble pa ang pera namin doing literally nothing. Pero pag wala na akong mapiga dito, ililipat ko na ulit ito sa iba pang investment. Hindi lang naman kasi Axie tokens ang pwede nyo ilagay sa liquidity pool. Marami pa kayong options. Yung mga cons neto ay halos similar din lang naman sa staking. So hindi ko na uulitin. At idagdag mo pa sa risk neto ay ang tinatawag na impermanent loss. Kung saan pwedeng mangyari na pataas nga ng pataas ang bilang ng holdings mo pero pababa naman ng pababa ang value neto. At kung isa ka sa may mga iniipit dyan na SLP kasi umaasa ka na tataas pa yan, mas okay pang ilagay nyo na lang sa liquidity pool kesa ipitin nyo lang.
Ito yung mga websites na ginagamit ko. I-screenshot nyo na lang just to be sure na hindi kayo madadali ng fake websites. Ipapakita ko naman sa inyo ang isa ko pang passive income kung saan medyo maganda-ganda rin ang kinikita ko dito, and the best part is, wala akong inilabas na puhunan. Without further ado, ito ay ang affiliate marketing. Ano ba ito? Affiliate marketing is a type of performance-based marketing where a person earns a commission by promoting another company's products or services. When the affiliate successfully drives sales or leads through their unique referral links, they earn a percentage of the revenue or a flat fee. Basically, mag-share ka lang ng affiliate link mo at habang ginagamit ng ibang tao yan, tuloy-tuloy lang ang kita mo. I know some of you may disagree. Hindi naman passive income yan kasi kailangan ko pa rin i-market. Kumikita ka lang naman dyan kasi influencer ka. Paano naman kami na wala namang followers? There are ways para magawang passive income ito. Pero syempre, kung ima-market mo, mas malaki ang kikitain mo. May dalawa akong naging passive income na affiliate program. Number 1, Binance. Unfortunately, this year lang, naban ang Binance sa Pilipinas. Pero bago naban yan, over 300 na tao ang nag-register dito gamit ang aking affiliate link. That includes some of my relatives and friends. Kada trade nila may commission akong natatanggap. At habang gumagaling sila sa trading, lumalaki rin ang kanilang investment, lumalaki rin ang commission ko. Kaya naman hindi rin ako nagsawa noon na turuan muna sila, lalo na yung mga beginners. At ngayong banned na ang Binance, lumipat naman ako sa Bybit. Kasi lahat ng feature ng Binance na nagustuhan ko ay meron din sa Bybit. Hindi na nga lang ako magtataka kung ibaban din ito ng SEC real soon. Number 2. Lazada. Bago ko shinare yan dito sa page, we did a little experiment muna if possible bang kumita dito without promoting it sa page ko. And here's what we did. Nilapitan muna namin ng misis ko ang mga close friends and relatives namin na addict mag-shopping. Sila yung tipong mahilig mag-browse lagi ng mabibili online. Believe me, marami sa mga kakilala mo ang ganyan. Ipinakiusap lang namin sa kanila na yung link na lang namin ang i-click nila if gusto nilang mag-browse o mag-shopping sa Lazada. At nakisama naman sila. Although wala itong pera na puhunan, ang magiging puhunan mo dito ay ang iyong reputation. Wala kasing tao na mag-aabala na gamitin ang link mo kung cool ang tingin nila sa'yo. Kaya malaking advantage kung marunong kang makisama. Anyway, noong first month namin, around July 2023, ito ang kinita namin. Not bad, diba? Then August to September, ito na ang kinita. So pwede talaga siyang maging passive income kahit hindi ka influencer. Then after that, I decided na i-share na dito sa aking page ang aking affiliate link at nagtuloy-tuloy na. Up to now, kahit hindi ko na pinopromote, may mga patuloy pa rin ginagamit yung link ko. By the way, nadyan lang sa bio ko ang Lazada link ha. Kung trip nyo mag-shopping at the same time gusto nyo ring makatulong sa akin, feel free to use my affiliate link. At kung interested kayo maging affiliate partner din ng Lazada, puntahan nyo lang ang website na ito, mag-register kayo at hintayin nyo ang email nila pag na-approve na kayo. Then after that, mag-generate lang kayo ng link gamit ang Lazada app nyo at i-share nyo lang yan sa wall nyo at sa mga kakilala nyo mahilig mag-shopping. Pwede kayo mag-generate ng link directed to main Lazada page. Pwede rin kayo mag-generate ng specific link mula sa kahit anong product na gusto nyo i-share gaya ng ginawa ko sa video ko na ito. Now, ano naman ang dark side nito? Wala masyado kasi wala naman kayong ilalabas na puhunan. Pero take note lang na may mga cases na wala kayong matatanggap na commission sa ibang item. Hindi ko pa alam kung bakit. At isa pa, ang madalas ireklamo dito ay delay pumapasok ang sahod. Inaabot pa daw ng 3 months or more yung iba bago sumahod. So hindi mo pwedeng iasa dito ang mga bills mo. Now, ano pa ang mga passive income ko bukod sa mga nabanggit ko na? Hindi ko actually makonsider na passive income ito, pero for the sake of transparency lang, may mga followers ng Facebook at YouTube ko na nag-avail ng subscription or membership. Monthly may natatanggap akong 55 pesos sa kada subscriber sa Facebook and 79 pesos naman sa bawat member sa YouTube. In return, sinishare ko sa kanila ang mga old videos ko, mga deleted videos, at paminsan-minsan nagsishare ako ng mga personal videos ko. At syempre, nilalagay ko ang mga pangalan nila sa ending credits in most of my in-depth contents. Kaya hindi ko masabing passive income ito kasi I still have to make contents regularly. Malabo kasing may mga mag-subscribe or magpa-member sa inyo kung wala sila nakukuhang value sa contents nyo. So, yan lang lahat. Now, you may be wondering, saan napunta yung iba ko pang natira sa 1 million? Dati nasa Binance lang ang mga yan. Kaso nga na-ban na. So hinod ko na lang muna ang mga yan sa aking wallet. Waiting lang ako na tumaas ang value ng Ethereum. Kasi may mga balak pa akong pasuking passive income pero inaaral ko pa. Isa na dito ay ang vending machine. As soon as makakita ako na maganda-gandang pwesto at maging maganda naman ang result, i-share ko ulit sa inyo. So expect more continuation ng series na ito pag may bago na ulit akong passive income. Importanteng maunawaan nyo na walang panghabang buhay na passive income. There will come a time na need mong i-pull out ng investment mo at ilipat ulit sa iba.
Gaya niyan, marami sa passive income ko ang nawala mula nung naban ang Binance. Soon, baka mawala na rin ang kinikita ko sa Axie tokens. Hindi rin ako pwedeng maging kampante na panghabang buhay itong passive income ko. May mga unforeseen na dumadating sa buhay natin. Kaya kailangan marunong tayo lagi mag-adapt sa changes. Embrace change. Every shift is a new opportunity to learn, improve, and redefine your journey. Pasensya na at medyo napahaba, hindi ko kasi makompress lahat ng sasabihin ko into shorter videos dahil importante na makita nyo both good and bad sides ng bawat passive income ko. Hindi ko man kayo binigyan ng step-by-step tutorial kung paano ito gawin exactly, pero tinitiyak kong nailatag ko lahat ng keywords na alam kong pwedeng makatulong sa inyo sa inyong pagre-research. Ayaw ko talagang gawing spoon-feeding masyado ang bagay na ito. Tandaan nyo, gaya ng lagi kong sinasabi, what works for me may not work for you. Kaya gusto kong tuklasin nyo ng sarili nyo kung paano gawin ito. Subukan nyo rin mag-explore ng iba pang pwedeng gawing passive income bukod sa mga nabanggit ko. Sobrang dami pang options. Need nyo lang talagang maging masipag sa pagre-research. So yan lang muna sa ngayon.